akalain sa'yo pala ay may pagtingin. Di ba noon halos di ka kausapin, di binibigyan pansin. Sang ihip ng hangin ang nagbulong ng pag-ibig, di man narinig. Ang puso ko'y sadyang naglalambing, di mo lang napapansin. Ikaw lang ang tanging mahal, asahan sa'yo ay tapat kahit ano pa man sabihin nila. Hindi na magbabago, pag-ibig ko'y sayong sayo. Pilitin mang limutin ka, pag-ibig di mag-iiba. Ikaw ang tanging mahal na nagbigay kulay sa aking buhay. Saya wala nang papantay, puso ko man ay nalulunod na sa lalim ng aking pag-iisa. Ikaw o aking sinta, ang siyang sasagip. Bakit nandito ka? Umalis ka na. Nung bata pa ako, sabi ni Ama, ang mahina ay nilalamon ng malalakas. Tulad daw yun ng mga tao sa mundo ng martial arts. At para mabago ang prinsipyong yun, kinailangan niya maging matatag para magampanan ng mahusay ang kanyang pamumuno. Yan ang adhikain ni Ama. Naniwala ako sa mga pangaral niya. Kaya, tinulungan ko siya pag-aralan ng teknik ng Mingyu. Kaya nung nilasong kita, sinusunod ko lamang ang ipinag-uutos ng ama ko. Alam kong wala yung kapatawaran. At hindi ako hihingi ng tawad. Dahil alam ko, isa yung kalabisan. Hindi ko kayang sundin si Ama. Pero wala akong magawa. Nasasaktan din ako. Habang nakikita kitang nahihirapan, kinailangan ko yung gawin dahil lalo kang mapapahama kung hindi ko siya susundin. Nagdurog ang puso ko ngayon dahil alam kong malalim ang galit mo sa akin at wala yung kapatawaran. Ganun pa man, gusto ko kitang pasalamatan sa iyong kabaitan at sa iyong pagmamahal na binigay sa akin. Sana naman, pagdating ng panahon na hindi na tayo magkita muli, sana maalala mo pa rin ako. At sana, hindi mo ako kamuhian. Paalam na. Baka ito na ang huli nating pagkikita. Mahal kita, Charlie. Tandaan mo yan.
Narito kami para sa inyo! Pagkatapos ng mga nangyari, nakilala din natin ang traidor. At nailigpit na siya. Pero malaking pinsala ang nagawa niya. Pero hindi bale, darating din ang araw at tayong mga taga Heaven's Gate ang mamumuno sa mundo ng martial arts. Ang sinumang sumaway, ibabaon sa lupa. Mabuhay ang Heaven's Gate! Mabuhay po kayo! Handa kami magpagligtas sa inyo! Ngayong naisaayos na ang lahat, may kaunti akong pagbabagong ilalahad. Ito ay para lalong tumibay ang ating samahan. Kaya nagdesisyon akong itaas ang ranggo ng iba. Justin, Master, may sakit ka ba? wala. Medyo sumama lang ang pakiramdam ko. Ayos lang ako. Nakahanda ako, Master. Total masama ang pakiramdam mo. Magpahinga ka na lang muna. Naging isang mabuting alagad ka, pero dapat mo ring alagaan ang iyong sarili para magampanan mo ang bago mong trabaho sa Heaven's Gate. Sige na. Salamat po. Kamahalang Mingyu, anong ginagawa niyo dyan? Akala mo siguro basta mo ako maluloko. Baka nakakalimutan mo ako yata ang pinakamatalino dito sa buong China. Umamin ka na. Nagpapanggap ka lang na nakalimutan mo ang nakaraan. Bakit mo ginawa yan? Ano ang dahilan? Sabihin mo. Dr. Chan, kahit anong bilis ng daga, nauhuli pa rin yun ng pusa. Kaya umamin ka na. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Naaalala mo bang sinabi ko sa iyo noon? Marami ka sinabi. Alin doon? Tungkol saan ba yan? Tungkol sa lalaki at babae. Sa panaginip at realidad. Dalawang bagay na magkaiba. Maluloko mong iba. Pero ang sarili mo hindi. Sa ngayon ba, gising ka ba o tulog? Kung tutusin, ngayon lang naging malinaw sa akin ang lahat. Natuklasan ko madali palang mahalin si Carmen. Isa siyang babaeng maalaga at mapagmahal. May pagtingin siya sa akin at alam niya ang lahat. Pero, alam mo ba, mahirap paliwanag ang damdamin ng tao. Para kasi ang sakit na mahirap gamutin. Dapat sigurado ka sa gamot na gagamitin para mabilis gumaling. Kahit gaano pa kalakas ang gamot na ibibigay mo, kung hindi naman angkop sa sakit na gagamutin, hindi yung gagaling. Naiintindihan mo ba? Para sa akin, Charlie, ang kamahalang Mingyu noon, siya ang gamot para sa akin. Mapait ito pero gustong gusto ko. Siya ang babae sa aking buhay. Siya lang ang gusto kong makasama sa buong buhay ko. Kapag hindi ko siya maibabalik, wala nang saysay pa ang buhay ko. Bakit naman? Gusto ko lang malaman ni Carmen na hindi basta-basta nagbabago ang tinitibok ng isang puso. Maaring isa ang mukha nila, pero hindi naman pareho ang kanilang katauhan. Minahal niya ako noon pero nung nag-iba, hindi niya ako nagustuhan. Ganon din ako, pero ang kamahalan lang ang mahal ko. Charlie, maliban sa ating dalawa, wala nang ibang nakakaalam ng sekreto ko. Kaya kung pwede sana, huwag mo nalang ipagsabi ito. Dr. Chan, pinapangako ko wala ibang tao na makakaalam. Itaga mo sa bato. Huwag ka na mangako. Naniniwala naman ako sa iyong sinabi, Charlie. Wow, umuusok pa! Ang sarap naman! Oh, Sige sige, na, mag-toast mag-toast muna na tayo. tayo! Wow! Ang sarap talaga! Amoy pa lang nakaagutom na.
Ibang klase. Tayo na kumain. Ay, alam niyo bang sa labas, napakalamig. Mabuti pa dito. Maiinitan ng ating mga sikmura sa mainit na sabaw na yan. O sige, magsinom pa tayo. Huwag na kayo mahiya. Tama ka. Oo nga, Charlie. Idaan na lang natin sa mainit na sabaw ang lahat ng ating mga problema. Ano ka ba naman? Huwag na yan ang pag-usapan natin. Iba na lang. Tandaan ninyo, marami pa rin mga kalaban na nakapaligid sa atin na tandang umatake kaya dapat tayo mag-ingat at maging listo. Ha? Charlie, Huh? Kayo talaga. Masaya lang ako. Wala akong problema. Kayang-kaya kong aking sarili. Ha? Masyado nyo naman ako minamaliit. Ay, nako. Mabuti pa. Si Dr. Chen ang pag-usapan natin. Mukha kasing nagkakaigihan na silang dalawa ni Carmen. Anong ibig mo sabihin? Charlie! Dumating na ang papa! Hindi ka maniniwala may nangyari Ano masama. ba? Tuwing dumarating na lang kayo, may nangyayaring masama. Kung gusto nyo magsalita, sabihin nyo na lang maayos, hindi yung ganyan. Bakit? May nangyari ba? Ganito kasi yun. Teka, bakit? Sobra naman yata kayo hinihingal. Huwag na lang muna kayo magsalita. Magpahinga muna kayo sandali. O sige na, pwede na kayo magsalita. Ano ba yung sasabihin nyo sa amin? Alam nyo ba, ang Heaven's Gate Gang, nagkasik sila ng lagim. Marami na naman silang pinatay. maupo na muna kayo, Don Ramon. Halika kayo. Paupuin mo siya. Sana nga ba ako? Alam ko na, tulad ng sabi ko kanina. Ang mga taga Heaven's Gate, marami na naman silang pinaslang. Naisip ko na yan bago sila umuwi. Akalain mong tama pala ang aking hinala. Papasok na ako nun sa Longyang Town kanina. Nang makasalubong ko ang mga tao na nakatakip ang muka, may pinaslang silang miyembro ng martial arts. Ang tao kasing yun, namamahagi ng balita para sa isang pagtitipon na mangyayari sa bundok ng Taisan. Lahat ng taga-martial arts na nakalaban ng Heaven's Gate magsisipunta doon. Di yun nga nangyari. Sumugod na nga ang Heaven's Gate. Gumagawa sila ng paraan para hindi matuloy ang pagtitipon ng mga taga-martial arts laban sa kanila. Kaya sila aktibo ngayon. Isipin nyo yun, inunahan na nilang kanilang kalaban para hindi matuloy ang pagtitipon sa Taisan. Sinusuguro nila na hindi magkakaroon ng pagkakataon na makapili ang lupo ng bagong pinuno na wawasak sa kanilang samahan at tatapos sa kanilang pag-aasik ng kadiliman. Kaya kabilaan ng pwersang naglalaban para mapigilan ang bawat isa. Kaya ako bumalik agad para sabihan kayo sa mga maaari pang mangyari. Kaya dapat kayo maghanda. Pwede na ba? Pwede na. Sinasabi ko na nga Hindi ba? ka bata ka, nakakagulat ka Ako naman. si Charlie ang lalaban sa kanila. Panahon na para ipakita kong aking galing. Pupunta ako sa pulong at ipapakita ko sa kanila kung sino ako. Sasama ako. Pupunta ako ng Taisan. Sasamahan kita. Teka, ako rin, sasama ako. Huwag niyo kong iiwan. Panginoon, gusto ko kayong makausap. Magsalita ka. Panginoon, umalis na sila Charlie at Nari sa Wuyinlong. Papunta sila ng Taisan. Maaaring sasali sila sa pagtitipon ng mga taga-martial arts. Gusto niyong pigilan ko sila? Hindi na. Ako na mismo ang gagawa niyan. Bantayan mo na lang ang mga bawat kilos nila. At ipaalam mo sa akin. Masusunod. Laro pa lang gusto ninyo. Kung ganun yun ang bibigay ko. Panginoon. Justin, mukhang maayos na ang pakiramdam mo. Pati ang iyong kung fu, nag-iba na. Dahil po yun sa tulong nyo. Hindi ka dapat sa akin magpasalamat kundi kay Jenny. Siya ang tanging nag-alaga sa iyo nitong mga huling araw. Sinunod ko lamang ang utos niyo sa akin. Kaya ako yung ginawa.
Lumambot yata ang iyong puso. Kung nagawa mo siyang hulihin, mahuhuli din siya ng iba. Kung ayaw mo siyang mahuli ng iba, huwag mo siyang hayaang makawala sa iyong kamay. Justin, sigurado ka bang magaling ka na? At kaya mong gawin ang bago mong misyon? Opo. O sige, meron akong ipag-uutos sa'yo. Alam kong magagawa mo yan. Dahil may tiwala ako sa'yo. Sabihin niyo lang po. Si Charlie, iligpit mo siya. Panginoon, hindi ba 3 buwan pa ang taning niyo sa kanya? Wala akong planong tuparin yan. Katang isip lang ang pangakong yun. Kailangan siyang tapusin para hindi siya maging sagabal. Bakit, Justin, may problema ba? Ayaw mo ba? Sabihin mo lang. Gagawin ko yan. Ililigpit ko siya. Pangako. Madali lang gawin yan. Magaling. Aasahan ko yan. Tapusin mo yan hanggat maaga. Justin, sasama ko sa'yo. Tutulungan kita. Huwag na. May plano na ako. Magpahinga muna tayo. Sige. Baka nauuhaw ka. Siya nga pala, Justin. Pagkatapos natin ligpitin si Charlie, siguradong matutuwa sa atin ng Master. Palagay ko, tataas ang ranggo natin at magiging bayani pa. Justin, salamat ah. Mabuti sinama mo kami. Dapat kay Master kayo magpasalamat. Dahil siya ang nagplano nito. Ah, kung sa bagay, tama ka dyan. Pero kung gusto mong umangat, may isang tao kang pasasalamatan. At ako yun. Justin, baliw ka na ba? Ang Master ang baliw. Pinadala ka para mamatay. Matalino ang Master. Alam niyang tatraydorin mo siya. Anong masasabi mo ngayon, Justin?
Wala. Nandito na kayo eh. Ba't di kayo kumilos? Magsikilos kayong lahat! Dalhin siya. Tama na yan. Bakit kailangan mo pang maghirap? Aminin mo na kasi. Para matapos na ang lahat. Pagkatapos kitang alagaan ng ilang taon, ito pang igaganti mo sa akin. Ipinagpalit mo ako sa iyong mga kaibigan na kailan mo lang nakilala. Maaaring matanda na ako at hindi maintindihan ang iyong dahilan. Pero dahil na rin siguro sa kabataan mo kaya mo nagawang pagtaksilan ako. Kung tutuusin, isa ka sa pinakamataas na kawal ng Heaven's Gate. Isa ka sa 12 Knights. At hindi malayong mangyari na isang araw, ikaw ay maaaring maging pinuno ng Heaven's Gate. Para sabihin ko sa iyo, Justin, sa mundong ito, walang pinagkaibang masama at mabuti. Ang sabi ng iba, ang Heaven's Gate daw ay isang masamang sekta. Pero, may naitulong ba ang ibang leader sa martial arts? Lahat naman din sila ay nangarap na mamuno at kamkami ng yaman ng iba. Ngayong malakas na ang ating kapangyarihan, sinasabi nilang tayo ay masasama. Gumagawa sila ng paraan para siraan tayo. Masama man o mabuti. Alam naman ninyong lahat na kung gusto ninyong umalis ng Heaven's Gate, hindi ko kayo pipigilan. Pero kailangang malaman ko muna ang totoong dahilan. Ano pa't nagsama tayong lahat sa loob ng isang dekada? May respeto naman ako sa iyo, Justin. Kaya, bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. At inaasahan ko na bibigyan mo ako ng magandang kasagutan. Dahil kung hindi, iisa lang ang maaari mong puntahan. Binibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pag-isipan mo ito. May 3 araw ka pa.
Madam Bing. Gising ka pa ba? Gising po ba kayo? Hindi mo ako pwedeng iwanan. Madam Bing, palayain niyo na ako. Kailangan kong umalis. Oras na ng aking paghiganti. Hindi ko kayo pwedeng samahan dito habang buhay. Pagkatapos ko matutunan ang aking kung fu, basta mo na lang ako iiwanan, hindi ako papayag! Ginawa ko ng lahat. Anong pang gusto mo sa akin? Sabing hindi pwede! Hayop ka, Chanbao! Wala na mga kadena. Malaya na ako. Chanbao! 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 Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngayon ka pa nawala. Sa tagal natin dito, napalapit ka na rin sa akin. Bakit ngayon pa? Kung kailan malaya na tayo. Sayang ang panahon. Bakit ngayon ka pa nawala? Chanbao, paalam sa'yo. Madam Bing? Madam Bing! Ano nangyari? Nasaan ka? Madam Bing! Madam Bing!
Ano nangyari? Ba't ako nagkaganito? Bakit nagkaganito ang aking itsura? Hindi na ako si Duan Chanbao. Imposible! Imposible yan! Hindi maaari. Hindi ako makapapayag. Sino may gawa nito? Ang Heaven's Gate siguro may kasalanan. Ang Heaven's Gate na naman! Ganti ako. Ang babayarin na ginawa nila sa akin. Kumanda sila. Heaven's Gate. Kumanda kayo sa akin. Gaganti ako. Hintayin niyo lang. Gaganti ako. Mananagot kayo lahat sa akin! Maligayang pagdating, Master. Magandang araw po, Master. Salamat. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating po, Salamat sir. sa inyo. Salamat. Magandang araw po. Sige, Mabuti tuloy naman, lang dumating po. na kayo. Ako nga pala si Don Ernesto. Pinuno ng Golden Eagle Sect. Maligayang pagdating. Salamat. Ako si Gary, kinagagala ko kayong makilala. Karangalan ko makilala ka. Salamat at nakadalo kayo sa pagtitipong ito. Salamat sa pagpapaunlak. Sa haba ng biyahe nyo, sigurado akong pagod kayong lahat. Manny, dalhin sila sa kanilang kwarto. Opo. Halika kayo. Maraming salamat. Walang naman. Salamat sa inyo. Sumama ka sa akin. Bakit ka nandito? Gusto mo umalis, di ba? Tutulungan kita. Madadamay ka lang, Jenny. Pinaslang ko ang mga gwardya para tulungan ka. Tapos, ayaw mong tumakas? Kailangan mong umalis dito, Justine. Hindi marunong magbiro ang aking ama. Tayo na! Jenny, ang lakas ng loob mo, itaka siya. Hindi pwede. Hindi mo siya pwedeng ilabas dito. Mauuna ako. Humanda ka at lalabanan natin sila. Tayo na! Justine! Huwag na. Ako na lang. Justine,
Mula pagkabata magkasama na tayong dalawa. Tinulungan ng Heaven's Gate. Hindi kita naringgan ng masama laban sa samahan. Bakit bigla yatang gusto mong umalis? Kahit kamatayan hindi mo tatalikuran. Makaalis ka lang. Anong sikreto ang meron ka na hindi ko alam? Sabihin mo sa akin. Anong tinatago mo sa akin at sa Heaven's Gate? Alin sa mga sinabi mong totoo, Justin? Nagawa mong isugal ang buhay mo para sa akin. Tapos tatanungin mo lang pala ako. Pero, Salamat na lang. Kung maaari sana, Jenny, huwag ka na makialam. Nakapagpasya na ako noon pa, pero pwede ka pang pumili. Pwede ka pang bumalik at humingi ng kapatawaran. Malay mo, Jenny, patawarin ka ng nakagisnan mong ama, tanggapin ka pa niya. O baka bilang awa ay kulong ka na lang niya. Kung hindi naman, kamatayan ang parusa mo. ganyan ka ba kung mag-alala sa akin? Wala na bang natitirang ibang paraan? Kahit ako hindi ko alam ang sagot dyan. Ikaw lang makakasagot niyan. Ayokong idamay ka. Desisyon mo yan. Bahala ka na. Mga pare, di ba sila yon? Ang mga anak ng dakilang Cheng Fei Yu at Feng Wukwei. Tama ka! Sila nga anak ng mga dakilang mandirigma. Teka nga, halika nga. Ipinakikilala ko. Si Charlie Yu, anak ni Cheng Fei Yu. Anak ko rin siya pala. Ako ang kanyang kinalakihang ama. Ako si Don Ramon. Ang lalaking katabi niya, yung anak ni Feng Wukwei na si Gary. Kayo po pala siya. Mga kasama, hali kayo. Narito pala sa ating pagtitipo ngayong araw na ito ang mga anak ng mga yumaong dakilang mandirigma na sila Charlie at si Gary. Silang dalawa dapat ang mamunong sa ating samahan. Pinagagalak namin kayo makilala. Para tayo mga artista. Don Ernesto, Nandiyan na si Don Ernesto. Tabi, magsitabi kayong lahat. Ano kayang gagawin niya? Magandang araw sa inyo. Kumusta na kayo? Natutuwa ako at narito kayong lahat. Sa pagtitipon ng mga taga-martial arts, isa itong malaking karangalan. Para sa inyong kaalaman, narito tayo upang mamili ng bagong pinuno na gagabay sa ating lahat para labanan ng Heaven's Gate. Kaya nga, umaasa akong pipili kayong lahat ng isang taong magaling at mapagkakatiwala ang gagabay sa atin sa isang magandang bukas. Tama siya, oo. Nais ko pong irekomenda bilang pinuno si Master Jong ng Jingju Sect. Huh? Magaling siya at mapagkakatiwalaan ng lahat. Di po ba mga kasama? Oo nga, tama ka kaibigan. Sino ba yun at hindi ko kilala? Kung ako ang tatanungin, gusto ko rin mamuno pero ikaw hindi pa na ba? bale. Meron pa naman dyan na pwede kong gawin. Don Ramon, bago mo magawa yon, dapat kilala ka ng lahat. Ganun ba? Kitam? Meron pa bang gusto magnomina? Si Master Jong lang ba ang gusto nyo? Gusto ko maging pinuno ng samahan si Charlie dahil nakalaban niya na Ako? si Don Renato. Oo, tama. Si Charlie na lang! Ako ang gusto ko si Gary mamuno sa atin. Si Gary! Gary! Si Gary! Charlie! Si Gary! Charlie! Si Gary! Nakakatuwa sila anak para tayong nasa sabungan. Kay Charlie tayo. Charlie! Gary. Ang galing Charlie! Gusto ko si Gary! Sabihin niyo sa akin, gano'ng katagal para mabuksan ang kadena? Kapag mabilis, 3 buwan. Kapag matagal, 6 na buwan. Oh, sige. Pumapayag na ako. Tinuruan ka ng kung fu para tulungan mo siya makawala sa kadena. Matalino siya. Nagawa ka niyang isahan. Pero, kung yun ang ginawa niya, sa aking palagay, mayroong masamang nangyari kaya siya nandun. Inutil ka! Itinuro ko na sa'yo ang lahat! Pero hindi mo pa rin magawang buksan ang kadena! Kung inutil ako para sa'yo, bakit mo ako kailangan? Ba't ka nagtsatsaga sa akin? Dahil ikaw na lang ang natitira kong pag-asa para ako makalaya. Kung gusto mo mamatay, huwag mo ako idamay! Tiyan Bao,
Panahon na siguro para subukan natin. Baka ito na ang araw na tayong dalawa'y tuluyang makalaya. Talaga? Kung ganun makakalis na ako sa lugar na to. Subukan natin. Gagawin ko! Lakasan mo pa! Sige pa! Kung magpapatuloy ka sa iyong kahangalan, ayaw na kita maging kaibigan. Narinig mo? Chanbao! Bakit? Ano nangyayari? Matutulungan ka namin. Naalala mo si Dr. Chan? Magaling siyang doktor. Matutulungan ka niya. Hindi mo ako maaaring ninangin. Hindi pa rin kita babalik kay Gary. Chanbao, ikaw ang inaalala ko. Lahat ito para sa iyong paggaling. Niloloko mo lang ako. Sinungaling ka. Hindi ako naniniwala. Basta, Madam Ping. Maniwala ka sa akin, gagamutin kita. Yan ang pakatandaan mo. Ang mahirap dun, wala akong rason para ipaliwanag ang mga nangyari. Pero kung ako sa'yo, pag-iisipan ko yan. Para luminaw na ang lahat ng bagay at hindi ka na magkaganyan pa. Maaaring mahirap, pero kaya mo yan. Malaki ang tiwala ko sa'yo, Gary.